Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ng Daily Tribune tungkol sa pahayag ni Jose Claire Castro na ang Pangulo hindi daw nadidiktahan, hindi daw hinahawakan sa liig ng ibang tao. Daily Tribune post 3 hours ago. Title: Marcos won't be dictated by others. News update. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. will not be controlled by anyone or serve personal interest, said Palace Press Officer Claire Castro. This follows suggestions that reconciliation with former President Rodrigo Duterte is possible if steps are taken to bring him back to the country. Luis Kalingag. Ito. May quote na statement ni itong Jose Claire Castro natin. Ito yung exact words niya. Quoted. Hindi magpapahawak sa liig at magpapadikta ang Pangulo sa mali. Wow! Lakas naman! Totoo? Nako. Kung totoo itong sinasabi ni Jose Claire Castro, hindi sana ito magkakagulo ang bansa natin ngayon. Kung talagang hindi siya nadidiktahan, kung hindi siya nagpapadikta sa mali, bakit nangyari ito? Di ba ang saya-saya natin after election ng 2022? The greatest, the most lopsided victory in Philippine history. Unity. 31.6 million ang Pangulo, 32 million ang kanyang Vice Presidente. Wow naman! Ang daming umasa, bayan, babangon muli. Napakalaking political capital. O ano ngayon? Nasaan na yung pagkakaisa na yun? Nagkawatak-watak? Yan ba yung Pangulo na hindi nagpapahawak sa liig? Sayang. Mapakanta tuloy tayo ulit. Sayang, bakit tayo'y nagkaganito? Hindi ko na alam ang susunod. Napakasakit, Kuya Eddie, ang nangyari sa ating bayan. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. Sana nga, totoo ito. I don't know, naniniwala ba kayo? Itong pahayag ng Jose Claire Castro na hindi nagpapahawak sa liig. Yan. Sunod-sunuran lang. Ayoko! Ito ang gawin mo. At hindi nagpapadikta ang Pangulo sa mali. Sana nga totoo. Sana lang. Magbasa tayo sa mga comments. Bahala na kayo kung paniwalaan nyo si Jose Claire Castro. Basta ako, parang hindi ako makapaniwala. Ito. G. Jato Blumasag. Wag yun makabadlong aning anti-Claire. Lauren Milchor, ngalan ko. Speaker, dice laughing. Na mamamatay na daw, katatawa si Speaker. I don't know anong ibig niyang sabihin. Ricardo Andaya. That's right, for he is well trained by the late Apo Lakay in the presidential task. Jesus Sasuman Jr. Only his wife have the courage to dictate the president. Remember, she is a lawyer. Jeffrey Ferrer de Jesus. Lisa lang pwede magdikta. Rafi Jury. Bakit? Sayang naman. Mib Dadoli. Sadly, he is already.
Joseph Valdez, power and money makes people utterly stupid that they believe their own lies. Ay, inamin ni Pangulong Marcos Jr. na ang kanyang yung ugali niyang mabait, hindi na daw niya mababago. Kasi yun ang tanong ni Katunying sa kanya, sobra daw kayong mabait. Wala akong magawa, yan ang pagkatao ko. Hindi ko na mababago, alangan naman gusto kong masama. So, perception. Ito ang perception. Marami na akong nakausap na mga tao. Ganon lang ang palaging comment na mahina ang Pangulo. At ako, medyo nagdaramdam pa ako noon kay Pangulong Duterte noong election 2022. Nung sinabi niya na weak leader yan, Marcos Jr. na weak leader, sabi niya. Di ako maniwala. Inisip ko lang, siguro nagtampo lang si Tatay Digong dahil hindi sumunod si Sara sa kanya. Kasi ang gusto talaga ni Tatay Digong, magkandidato na si Sara bilang presidente. Na ang running mate niya, si Bongo. Yun ang nalaman ko I'm not sure kung gaano katotoo. Kailang yun ang gusto ng Pangulo. Itong si BP Sara, parang ayaw niyang maging running tandem si Bongo. Kaya hindi siya pumayag. So, in a twist of events na siguro pinagsisihan na ngayon ni BP Sara, yung biglang pumayag siya na maging running mate nitong Bongbong Marcos Jr. So, lahat tayo umasa, lahat tayo naniwala na marunong siya. Hindi tayo nakinig kay Tatay Digong na weak leader siya. Ngayon, tama si Tatay Digong natin, sayang. Again, kanta na naman sayang, bakit tayo nagkaganito? So, hindi nagpapadikta? Okay, kung yan ang sabi ni Auntie Claire, hindi nagpapadikta, hindi nagpapahawak sa leg. Kailang, again, opinion o perception ng, sabihin na lang natin, mga nagmamahal sa Duterte is, wala. Si Senator Amy na lang, ang mismong kapatid. Anong sabi ni Senator Amy? Kapatid na ito, Ang gobyernong ito, hindi Marcos. Ang gobyernong ito, Romualdez at Araneta, ang nagpapatakbo. Ano ngayon? Sinong mas paniwalaan natin? Senator Amy na kapatid? O si Auntie Claire na ngayon lang umupo na taga-depensa ni Marcos? Sorry. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang ating sweldo sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni Angero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mao na ni sila ang matagaan. Ayo kay nataga na sa friend. Kan di na mi ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Padalahan niyo ta ko. Kami ni bay. May kildi ba bala na may kaplak. Og karon mao na ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat kami kay naibana ka rin og sen. Namong balay kay doon matuluan og ulan. Kay makabalay na may sen. Nabangan na may sen. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo do, sen do. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo day. Ay nabangan na gid ko.
Salamat kayo. Sa naghatag ani. Pero ginuhap na hinabangan kayo Sid para salamat po ginuhap. So muna ni ang gipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og gero. Ayo. Kaya na hinabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.